Good morning, Luwat. Welcome sa second portion sa Kapi at Issue TV program. Subong adlaw May 17, 2025. Kag aton bisita, wala liwan kundi si Attorney Dido Hiduspan, ang Regional Director sa Land Transportation Office, Region 6. Good morning, sir. Ang una mo nga mga minsay. Good morning sa tanan, no? Happy weekend to everybody, no? Sir Pete and Sir Francis, no? Mayong agas tanan kag sa Tumalanaw kag Tagpalamati worldwide. Nung Peter? Ang nakita naton sa aton nga regional director, very active ni siya, no? May ara kani bago nga nagapanaog ang mga lahi o kung resolusyon na lang si Babaw, aktibo sa ginadala gidawon pabot sa aton. So magutunta na siya, ano yung ginanamin sa ginano sa LTO ining crime sa pagtaplan sa krimen sa mga motorsiklo, ano paano natong ginahimo ina? Siya, Yeah, may ara kita ng Motorcycle Crime Prevention Act, no? Pero sang kainas ang aga na nakabaton kita nga may ginpermahan si presidente ang ginamyendahan ina, no, lowering the penalty for sa amo ng alayi kag ginmando ni presidente through that amended law nga isa na lang ang plaka sang motor, no. So amo na ang bago nato nga developments and kung may violation kagin lower ang penalty. anong butsilungon isa na lang nga ang iban ka pobra plaka mo ng butsilungon? Well, you know, so una no may kita Motorcycle Crime Prevention Act, no. Kag ginamando sina nga layi nga ang nag-issue blast to sa una nagdako nga issue nga duwa ka bilog ang plaka sang motorsiklo, no. So damo kito ang nagreklamo, damo motorcycle groups ang nagreklamo, damo man to nagpabutyag nga base it will endanger ang gasakay sa motorsiklo kung matumba kay may plaka sa tubang. Do damo lang sila concerns nung kaya siyempre ang aton motorsiklo sa likod mo lang yung plaka. With that law, naman do nga duwa na ang plaka sa tubang kag sa likod. And subong no ginamyendahan ang layi, no. Sa sa sponsorship actually ni Senator JB Ejercito nga isa na lang ang plaka ara na lang sa likod kag ang penalty sina kung in the event of violation ginubo, no, nagnubo na. So amo na ang bago nga development sa sininga aga, no. Do sininga aga ko lang nakita so gin mo naging circulate ko. Isang una ginagamit yung mga motor para ma-riding in tandem la. Yes. Kaya wala man mga plaka. Isa na agad tutukan sa mga pulis yan naton. Galing ito yung isa, hindi mo gid sigpot mo. Inabantayan sa pulis, ang pulis nabantayan may isang kriminal. Francis. Okay, ang dasunta nga pamangkot kay Attorney Dido Hiduspan nga ang pag-distribute sa plate number i-modernize na ini. Ipaagi ini sa digital tracker kag home delivery. Ining ongoing distribution sang plaka. Ang nabutang diri ang tricycle ka ini ipagi gulo sa tricycle operators kag mga driver. Ano ini ang unod sining modernized distribution of plate numbers, attorney? Well, ang ini nga plate tracker, no, may gina-pilot kita nga plate tracker, no. Diri do app ni siya, no, app. And then from this app trace naton kun di na aton plaka, no. Gina-pilot pa lang ini sa NCR. And once it is refined, no, kag ready na for national nga implementation, i-roll out naton sa Region 6 kag sa iban pa nga mga region, no. Ang ini nga plate tracker masulod ka sa ini nga app and then you siguro may punch in ka dira nga mga ano ganin description sa imo motor, then you can trace kung di na imo plaka
kunwari na sa region, kunwari sa ibang nga region, and then you can opt to pay to ano kanina, kuhaon mo siya personally kung malapit. Kung hindi, pwede mo siyang padala sa mga delivery. So that way, no, convenient na para sa motorista nga ang plaka nila makalambot sila kung ano ila option, no? Whether they claim it personally or they can opt to hire a rider and pay something for the delivery of the plates, no? Kaya amat-amat na naton nga gina-produce ang plaka, no, by July, no, ang among target date, no, sang central office kang sa DOTR kang ni Presidente Marcos nga ang 11.8 million plates will all be produced by July, no. So tisubong ano pa lang kita, no, pasulod kita sa June, May na kita. And siguro base hindi na malambutan July ma-produce na nato ng 11.8 million plates. That includes motorcycle plates kag four-wheel nga plates, no. As of this press time, attorney, pila pa ang mga plaka nga inog-distribute yung sa claimants. There is butang tabi bilog nga Region 6. Well, hindi ta why ko sang exact nga figures, no, pero sufficiente na nga atong plaka. That's why maski sa aton motorcycle plates, no, nag-announce na kita sinada sa Facebook, sa aton nga Facebook page nga ang 2014 to 2017 nga mga motorcycle plates, ang mga motor nga nabakal nga mga motor nga wala pa sang plaka, nga wala pa na-assignan sang plaka, pwede na nila maklaim ang ila plaka sa regional office, no. Kag daw may ara na gani kami, no, i-sure ko lang ni nga ang 2018 up pwede na gani kami ka-assign sang plaka. Pero ang akon yang authority, ano, nga nabaton ko lang is 2014 to 2017 pwede na kami ka-assign plates kung ang inyong motor wala pa sang plaka. Pwede kami ka-assign kay sufficiente na actually nga natong plaka sa motorsiklo. That's why nga we are already distributed man ang aton nga mga plaka sa mga toda, no? Kay we have already distributed to various LGUs, no ba, no? Various district offices para nga i-distribute nila sa mga toda, mga tricycle associations naton bla. 19,000 plates, and so far we have already distributed around 5,000 tricycle plates all over the region, no? So na-post man nato nila sa Facebook page. That's why kapangayo man kami nga i-like, follow and share yung aton Facebook page para nga madamo man malabutan sa aton nga mga announcements. Ang aton LTO bla nagakampanya gini sa mga earrings sa motorcycle drivers. Labi na gining wala lisensya, kag iban wala plate number. Pero aton na notisya, kung di nga may checkpoint ang LTO kag Highway Patrol Group, dito sila sa unan nagapalarking. Kag wala, hindi gali pwede madakop kung wala biyahe ang ilay motorsiklo kung nagaparking lang gali. Attorney ga, hindi ni gali madakop. Gato lokal na sila sa LTO kag Highway Patrol Group. Wala mo you know, may mga technical issue na da nga may mga moving violation, Sir Pit. So we don't want to dwell on that issue, no? Kay siyempre kung may madakop ma-apprehend ikaw kung may moving violation ka, so ang ila sinang notion nga kung wala ka move hindi ka pagdakpon. Pero you know, ang inconvenience hindi man niya sa amon, no? Ang inconvenience actually sa ila, you know, taga checkpoint sa LTO which subong sustain nga atong law enforcement, taga checkpoint sa LTO, pundo kay. Eh, di ba? Hindi man kami ang ma-inconvenience na, no? Kaya ikaw man yung kapundo, kung ano kami kadugay, dati hindi ka mag-agi eh. So, may ara kami gani kagabi, gin-post no, sa Kabatuan. Nga, iba nagalagi na lang sa suba. Kaya damos na bala nila, damos na violation, madakpan sila. But you know, no? May ara kita nga nag-viral nga video sa LTO last siguro a few months ago. Ngagin patawag na gani sila ang gapulundo. Kagin tipon sila, kagin laygayan. Kung nga away sila gaparistro, hambal nila kung mahal magparistro. Ang ristro, ginpaadsindi sila ang ristro sa motor is only 250 pesos. In total, 240 for the MBUC, amo ng registration fee. Kag 10 pesos for the research fund. So 250 lang. Manago ka to, kag madakpan ka, 12,000 mo multa. So mangkot pa gani ko to, Sir Pet, no, kung din mahal, restro
penalty. Tinagambal mo sila tanan nga penalty kunong mahal. I don't know, hindi ko kaintindi kung nga hindi sila maparehistro. Kaya kami nga mga direktor, maski gamay ang possibility nga ginadakop kami, gaparehistro gani kami, gagakuha gani kami lisensya. Okay, thank you, Nung Peter. Ang isa pa nang nakita nato may ara pagid niya daw pagbaligaan na sa motor lang from mag-transfer ka na may ownership siya pero why pa ibaligya ya kinanglan gali within 4 days, no? Dapat makuha gali clearance sila sa highway patrol ang tagiya sa motor. Well, ang HPG clearance naton is only valid for 7 days, no? 7 days. That's why kung magkuha ka sang highway patrol clearance, kung hindi mo siya mapatransfer within 7 days, ga-expire ang validity Sir Pete, no? So, makuha ka naman liwat. That's why nga kung magkuha ka sang highway patrol clearance, you see to it that maparehistro mo siya or mapatransfer mo ang registration within 7 days. Pero pagtaylo na sa pagsaylo na sang certificate of ownership, kinanglan within 20 days. Yes, because may amo na may mga provisions kita da sa carnapping law nga dapat ginatuman mo ina ang period nga kung may didubsel ka na or nabakal mo na or nabaligya mo na, dapat matransfer mo na ang rehistro sa salakyan. May balita ako nga daw isa ikaw ka-candidate sa Dangal ng Bayan, ang aton nga region. Huwag pa ma-release ang mga ang ilang desisyon. Well, may nomination kita dito no, sa civil service nga Dangal ng Bayan. That nomination was endorsed by no less than our Assistant Secretary, Vigor Mendoza, kung pananglitan nga magdaog kita dito, tibugal man na sang tanan no, nga nagbululig, it is a symbol of the unity and cooperation sang hindi lang sang LTO mismo, kundi sang tanan nga stakeholders, no, kag sang tanan nga nagabulig sa aton tanan. Para sa ibalo sa aton yung mga tagiya sa motorsiklo, mga nabalaan ninyo kay congratulations gali. Kagabi, nakpan to ang motor nga nagabiyahe sa gabi, wala arestro, way plaka, kang driver, way lisensya. Di mga pilayan balayran sa naman? Kung sa madyong na eskalera, no, tanan kompleto, no? Di dako kay guro multay ay kay kun way ka rehistro, ang imo may ara ka sina nga penalty nga 12,000. And then may ara ka sina pagid nga penalty nga way ka lisensya do 3,000. No, kung may other violation pagiti dugang pagidi. So siguro mga 18,000 penalties na. Yes. Ang reckless driving is 10,000 sa delinquent registration, 2,000 sa reckless driving, 3,000 sa license violation. Di ko naka-under the influence of liquor, abe? Well, kung under the influence of liquor, kakag ma-undergo ikaw sa alcohol penalizer, mapriso ka na ya. Kaya may ano na yan mo, may criminal liability na. Pero sa administrative aspect, ma-revoke din mo lisensya Kay we cannot allow or tolerate someone driving under the influence of liquor or under the influence of drugs. Nga magpadayon nga drive sang salakyan, kaya you endanger not only yourself but you endanger the other motorists as well. Anyway, congratulations. Basta pa-nominate ka lang sa Dangal ng Bayan. That's a very big privilege kung natag sa isa ka regional office. Francis? Okay, gusto lang nato ni follow up na kag-update sing mga proyekto sa LTO, diri sa LTO Region 6. Labi na gid ang mga newly acquired yung mga new vehicles, patrol vehicles sa LTO Region 6 kung sa diini higahatag ni RD Idospan diri sa Region 6 nga mga LTO district offices. Well, ang aton nga may ara kita nga mga bago nga patrols, no. So ara na ginagamit na sa aton nga law enforcement service. And ang bati ko no kahapon ara ko sa Manila and I followed up ang additional namon nga mga patrol vehicles kag mga service vehicles ang aton nga mga officials. Do man abot na within the month siguro hindi na maglampas ka dason nga bulan.
And amo na ang napasalamatan naton because full support man ang aton nga LTO Central Office sa pagpamuno ni Asek Vigor Mendoza. Asa diin ang plano mo nga tagaan kag pausaron ining inyo new reacquire nga mga brand new LTO patrol vehicles. Ano bala ang regional offices office ang mausar sini kay kulang mga kamuda sang patrol vehicles o kung ang mga district offices inyo sa mga kaprobinsyanan di sa Region 6. Well, ang plano nato no kung may mga patrol vehicles kita gamiton anay na sang aton nga law enforcement service sa region kag sa aton nga Negros Island sa Negros Occidental naton nga mga law enforcement unit. Ang iban nga kinanglan naton nga mga patrol vehicles no. Total tapos naman ang eleksyon, pangyuhan ta na bulig sa mga nagdalaog ta nga congressman no. Kahit hindi man lang ni traffic enforcement is shared responsibility not only by LTO but other stakeholders like LGU, katon mga local leaders no. So mabalaan man nila, makitaan man nila nga aton nga pag tinguha nga magpasanyog ang aton programa kag to make road safer. So amo nang aton nga kapital para magpangayo kita bulig sa ila. You speak about NIR, ining Negros Island Region. Ano bala as of now ang LTO NIR sakop gyapon sang LTO Region 6 kag wala pa sila dito sang RD LTO NIR kag kung may ara magid sino ang mga ngalan nga papungkon to bilang LTO Regional Director sa Negros Island Region? Well, ang Negros Island Region, ang Negros Occidental for that matter, sakop pa sang Region 6. Ang Negros Oriental nga side sakop pa sang Region 7. We have already submitted our transition plan sa January pa. Kag we were instructed kahapon to establish the regional extension which is temporarily will be housed in Mansilingan sa aton opisina sa Bacolod City District Office. Mayroon kita to building functional na. We can establish that as the regional extension. So siguro magwa ng memo by next week. And we can appoint already OIC for admin, OIC for operations, and OIC for finance just to jumpstart the operation of the Negros Island region there. Kay bala mo mga regional offices nga sakop sa NIR, amuning probinsya sa Negros Occidental kag Oriental daw tunga. Gusto sa Negros Oriental mangayo man to nga butangan sa NIR regional offices, ang Negros Occidental butangan man sa NIR regional office, ang LTO NIR office wala director ibutang gid sa Bacolod City kag diri sa LTO Mansilingan yung compound. Well, actually, we belong to the infra cluster. And by belonging to the infra cluster, dapat ang aton nga physical nga office will be in Dumaguete City. Pero kung hulaton naton nga mapunduhan ina ang aton nga Dumaguete nga location madugay pa. So, gin-propose naton to sa transition plan nga for operational efficiency. Dapat ma-establish na kita temporary office sa Mansilingan because may existing na kitang opisina dito. Kag dito kita mumpisa operations no sa Mansilingan ng office as temporary office before maka-establish kita sa physical office dito sa Dumaguete. Ang inyo LTO District Office sa Mansilingan sa Bacolod, ang building nakakadto kita dito. Doon di magindit makadako. Ang pamangkot makaigo da bala kung ibutang mandira ang LTO NIR office nga aara mandira ang LTO Bacolod District Office dira sa Mansilingan. Well, you know kung nakakadto ka to, you will notice the separate building. Nag-house mo sa aton Drivers Education Center. Sa Drivers Education Center na nga building dira, may ara ganida nga regional director's room, no? Kaga in that office, no, we can convert that Drivers Education building to temporarily house the NIR regional office, no? So may ara na kita existing building dito siya magdasok sa isa kadako nga building where we are presently housing the Negros Occidental Licensing Center kag Bacolod City District Office. So separate nga building, may separate ito nga building nga pagsulod mo gid amo na siya madirektahan mo nga structure. So dra tanay temporarily i-house
ang aton Negros Island region nga building sang LTO. May ara naman ang ginpili nga ibutang regional director, assistant regional director, etc. 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 Ang mga pungkod na sa LTO Negros Island Region ang temporary office na sa Mansilingan, Bacolod. Actually, may mga nag-apply na no for appointment sa NIR as NIR RD no, whether in OIC capacity or as regular nga director. Siguro madamo sila no, damo sila ang interesado sinadira siguro mga around 10. And hindi ko lang mapangalanan kay actually why ko kita sang lista. But may nag-apply and iba na man sa Negros. Kag kabay pa nga may ara na gani ma-appoint para nga at least mabuhin-buhinan man ang aton nga scope of work bla. And maka-concentrate na kita sa aton obra. Anyway tapos man ang eleksyon. Base matutukan man ini isang aton nga liderato sa babaw. Ang manami sini director, si Secretary Vince Dizon, ang iya pilion, Ilunggo lang nga papungkoon bilang LTO in IRRD. Kay kung Ilunggo, iti siyempre sa ulalo yaya ang terrain sang Ilunggo speaking region nga amoy ni ang bag-o nga NIR both Negros Occidental, Negros Oriental. Basi lakta naman nila bla Tagalog. Wala mo na ang actually aton preference no. Kay ang aton distribution sinasang opisina, ang contribution sinasang oriental nga side, 5 man lang ka district office. Ang contribution sang occidental side is 7 district office, 1 extension office, 2 ka licensing center sa mall, kag isa ka licensing center sa Negros Occidental Licensing Center na ton. So dako iyang contribution actually sang Negros Occidental nga side compared sa Oriental nga side. That's why nga we prefer nga taning makpungko isa man ka Ilonggo kag syempre dako man ang contribution sang Region 6 dira sa NIR naton nga gina-establish nga region. Good morning kay LTO Roa City District Head Ma'am Lourdes Casipi. Kagraman kay LTO District Office Head sa Antique, Mr. Eric Otadi. Good morning. Nung Peter? Shout out na sa kay Jekon Lo, no? Si Assistant Regional Director, galantaw sa aton. Likewise kay Sen Chin, it's watching. Dayan Parcon. Shout out man na kay Michelle Bilinas, kay Lian Ojero, Grace de la Cruz, si Grace galantaw. Sergio Lorca, Jane Ganzon, Rachel Lamera, Madeline de la Peña, Architect Guevara, Ronald Armada, Noli Aurelio, Geraldine Opeda, Gretchen Amit, and Juanita Ceballos. Sa ato niya mga galantaos mong, hindi ka magpinsar nga kung may mabuligan ka mo kay pagdakop bla sa inyo na automatic less than 24 hours sa computer na ginasulod. Diba si pabiyan-buyan pa ka mo na dalman pagit hindi nyo pwede magawad ang inyo nga mga kuhan ma-delay pagit ka mo. So may mara kita pero na sa bagbaylo sang ownership. May ginlawag na ni Direktor ang mga dapat sundon. So sa subong, ang ato niya ginakakuha na lang, kung may maatdugangan ang ato niya mga lugar, hindi maginutok during registration. Diri may ari kita diri sa Iloilo, sa mall, no? Sa Haro, may ara magkita na Direktor? Yes, meron kita sa Haro, meron kita nga Iloilo District Office, no? Ga-cater sa aton registration. Meron kita nga Iloilo Licensing Center, mo nag-cater sa aton nga licensing transactions. May mga malls kita, no? Tatlo yung aton dilaro, no? Driver's License Renewal Office. Para sa Robinsons, meron kita sa GT Mall sa Pavia, meron kita sa Mega World. Namin sa Robinsons, Director, kay kundi mo makita, premiang magtanaw ba mga QR code, inabuligan siya sa empleyada ninyo, sa empleyado sa LTO.
So, hindi mabudlan, kapin pa mga tigulang, hindi kita mayo. Inaasistihan nila. Ardi, advice nyo dapat matindiron din lang kung mga bulig. Iba, basi pa buyanan bala. Yes, kung makita nyo, no, may ara kita sa Facebook page, post last time. Nga ginatagaan naton, pasidunggan naton, ang may mga recognition nga mga hepe. Kapin pa nga may ara na sila nga daw, may mga comments kabla, no? May mga customer satisfaction kumabla nga mga feedback. That's why na-strengthen na muna. Para nga kung mayong serbisyo, masulat sang kliyente, may client satisfaction survey, kung may ara na ipabalo sa amon, kaga during the regional conference every month, ginapasidunggan nato ina ang mga hepe nga may mayo nga feedback, no? That way, no, ma-encourage man ng iban nga mga hepe to do the same, to do similar acts or even surpass ang ila serbisyo. Kaya you know, daw kalaway man nga ikaw lang way na-recognize, no? Kung na-recognize sa tuyang ibante, dapat ma-recognize ka man. Kaya part na sa imo serbisyo to provide satisfaction sa imo nga ginaserbisyohan nga mga kliyente. Good morning, musta kay RDLTO6. Watching from Estancia Lilo, General Lawin. Bots Florentine is watching. Kamusta ka mo dahil sa mulo, kapiyan? Siguro ba, trupa talaga lang tao. Regards sa inyo, Tanandra. Francis. Okay, ang nasunod ito nga pamangkot, ginadayaw ta ang LTO Regional Office. Kay gabi-gabi, may ara sila ginaput up nga LTO checkpoint against any traffic violators na binagid ining mga motor. Kag ini mobile, hindi sila gapulaw bugtaw ining mga LTO law enforcer sa pagpamamunod sila chief sang law enforcement unit. Pwede mo kami masugiran bala update kung pila na ang nadakop nyo mga traffic violators, labi ni motorsiklo nga wala ga helmet, may angkas kag wala sang lisensya, Director? Well, ang matag ko lang yung data, no, sa masaulo ko. Ang unregistered, no, vehicles. Kay dere, no, gina-encourage sa ang publiko nga ang motorista naton nga i-restore nyo inyo sa lakyan. Kita ko multa sa wirestro mo. Muna gina-emphasize namon nga 12,000 ang multa sa delinquent registration. Ano ina ang dako nga multa compared sa 250 pesos nga restro sa motor? Gabi-gabi, no? Actually, mas namian kami kung gabi because mas damo amon madakop kung gabi. Hindi niya nga namian kami mang dakop, no? Ang amon nga enforcement is aimed for the public to be aware nga dapat i-restore nyo nga mga salakyan. Nga motor. Kaya di damo-damo motor mo. Mambal sila isa nga tinadumtan ko ng mga motor na ko ng nadakop. Kaya damo-damo sila, no? Ang statistics will show nga 4 times or 5 times ang kadamuon sa motor compared sa 4-wheel nga mga salakyan. That's why nga damo man madakpan namon nga motor nga way maristro. Damo ka diyang way maristro nga mga motor. That's why nga sa enforcement, no, is a part of the information drive. Nga sa amon pag-enforce ang layi sa non-registration, kinapabalo ka mo nga dapat kinanglan nyo magparistro. Kaya kung madisgrasya ka mo, di wala ka mo insurance, hindi ka mo ka-claim insurance, protection na sa inyo, lawas kag sa inyo pasayro. Pinabi-habit ang pag-abot sa aton mga kaupod sa media, no? Diyan sa Pio, sa K5, kag si Ricky Alio, aton nga vegetarian nga amigo. Malipayon ni si Ricky Alio, kaya daw yung kandidato, number 1, Senator Bunggong. Good morning, nung Peter and Francis, watching live sa Mulo Plaza, Kapian. With Sa mga kapitan, good morning. Pato Likim Singh. Kag sa tanan, nga nagkakapidri. Si welcome mo sa Kapian sa Mulo, ha. Buwas, ara ng mga midan, Francis, ha. Good morning man kay Major Brian Alamo. Good morning, sir. Sang Camp Delgado. Kag sa mga kapitan nga amigo tada sa Molo Plaza Arada akon migo, si Kapitan Rilan Herbias, si Kapitan Kim Sing kag iban pagid.
Sa at Antique may ara na kita da sa Jose nga opisina, no? May ara na sila da direktor nga dala ng pag-issue sang ID. Wala pa. Yes, no. San Jose Antique District Office is a regular district office. So, kompleto ng iyang services dira. May registration sila, may licensing, no, kag law enforcement. Actually, no, may law enforcement naman sila. And kung ano nga serbisyo ang kinanglan, no, miscellaneous tanan, Pero was Aklan. yes, amo man, no. Aklan is serviced by two district office, no. One in the second district, which is Western Aklan, Ibahay. And one in the first district, which is Kalibo. Dugay na yung Kalibo na ton. And sa Capiz, may kita nga Rojas District Office, kagduwa ka Extension Office in Pilar and in Sigma. No, may ara kita man open sa maayon actually, no. Pero it is a newly created office, kapangita kita site dito. May inspection na kita, pero wala pa kita physical structure dito. So punduhan pa na sa siguro sa ining tuig or next year. Ang Gimaras tayo, ito gamay pala ni, may ara na kung diri pa sa aton sa syudad. Well, ang Gimaras naton may ara na kita to district office. So in fact though last year no gin-bless na naton si Asek Mendoza ganito nag-bless kag inauguration dito. That is an existing office. Sa Hordan nga gin-transfer actually yung location niya to a bigger kag more spacious nga office. So may ara kita dito, no, very functional office. Sa San Carlos City. Well, at San Carlos naton, amo na siyang model naton nga opisina in so far as the physical nga structure kag arrangement of offices. So amo na ginimo naton nga model office sa mga newly created natong opisina. So amo na ang iya nga do floor plan, amo na ginimo naton nga do model nga office. Kompleto na sila to. Yes, complete man ang ilang function na. Okay, Regular na nga district congratulations na office. kay Rolby Andutan. Good morning, ma'am. Now, sa diri sa aton sa Iloilo, kung may ara kita di duwa na kamol, no, sa araw, may ara ka isa diri sa Robinsons City proper. Sa Antique, may ara man kita to sa mall man, wala na. Wala no. Wala kita isang mall dito sa nga mall nga LTO dito sa Antique, but we have a district office in Pandan, no. So from end to end, from point to point of Antique, may ara kita district office, no. So kapasalamat kita kay Senator Loren Legarda for supporting that office all the way. Ito Ang supportar magali sa layo, no? Layo, hindi na kinanglan lagan pa di sa San Jose. Well, kag gina-announce ko gid no nga may operational nga nakita nga emission testing center dito sa Pandan. So Butsilingon ang mga nearby towns dito, Pandan, Sibaste, Kulasi, Tibyao, maka-smoke emission na kamo dito sa Pandan para hindi na kamo magtabok diri sa San Jose, which is farther a farther area compared to Pandan nga district office. Okay, so ang aton niya LTOs mo very active sa ila trabaho, no? Ini nga aton niya si Rilin Reyes, no? Sa law enforcement. Ang gabi-gabi bilang checkpoint ni isang LTO, o kung hindi man siguro gabi-gabi, pero gina-maintain plan ninyo ina para man magtatadlong mga aton yung mga vehicle owners. Yes, sustain na no, kung makita nyo. Pero sa inyo, why ka mo may makita din nga law enforcement officers ang the past few days because ato sila sa Kalibo and Rojas, no, dito sila naglibot. Ginaugment nila tong aton nga local nga mga district enforcement para nga ma-boost man ang moral sa aton nga mga district officers to conduct their own law enforcement activities, no. So amo na no, but mabalik naman na sila within the week because mayroon kita nga mga programa para sa road safety month, no. So whole week naman na next week there is a regional office. Mayroon kita no, will take this opportunity to inform the public that on Monday, that is May 19, no? Monday, may motorcade kita kag before the motorcade starts, mayroon kita gamay nga program dito sa may Alta Sierra Gym.
we will be joined by aton stakeholders, no? Aton mga inspection centers, aton nga mga driving schools, aton mga medical clinics, tanan nga gapatigayon sang road safety ng activities. And then sa Tuesday meron kita nga seminar para sa motorcycle riders. Theoretical on Tuesday, kag practical sa Wednesday. So may seminar may kita para sa public utility drivers sa Thursday, kag may mass kita as culminating activity sa Friday, no? Maayo no. Pamati ko maayo na primi ang makaseminar da may dako ang bintahin nyo. Well, hasta na, no, Sir Pete, no? Hasta na ang anger management bla sa road rage, no? May ara kita sang manami nga speaker dira, one of ours, no? Si Attorney Miranda sa anger management, that is to prevent road rage, no? So pamati ka mo maayo sa anger management nga mga lecture para mabuligan ka mo how to control your anger sa dalanon, no? So dala na tanan, no, all inclusive. Antes yata kay Frances, ha? Road Punta Porda is watching. Marlon Makairan. Edna Tendencia is watching. At Marlon Makairan daw mo na nadakpan gabi ni sa wala lisensya, wala rehistro. Na ano kadamo itong iya bayulasyon. Ito na ni sa computer na to, Manila na ninyo mga case ni. Bahala ka mo daw sang pag-ariglo na kay you not follow the instruction na rin sa LTO na to. Well, kay Luke Ponce, Janet Casamayor, shout out to Simo. Benmal Palyon, Mark Inayan, Joyce C. Dagoon, Anilin Himenia, Cheryl Cabanyog, GC Grandiza, Rico Ligardi, Dai Barranco, Maymay Serbas, and Shien Dalipe. Francis. Well, kay RD Dospan, with the election of Capiz 1st District Congressman-elect Uward Ginto, and of course, maayon Capiz Mayor Malapaho, ang inyo dira LTO District Office sa maayon Capiz, daw smoothly ang operation kag ma-open na ini. Kay may patindog ka mo. Saan o ang opening? Abrihan nyo ang LTO District Office sa maayon Capiz kag ano inibla ang mga serbisyo dira sa kag ang area of coverage sa sina nga lugar. Well, not only maayo, no, may ara kita kaanom ka district offices nga gin-create by law. So these are legal statutory creations, no. So expect kita nga this will be operational once nga may ara kita nga lote na dito nga na-identify kag may pundo na. So ang magambal kita nga district office may ano siya nga pundo kag may mga bag-o na yang items nga gina-create dira, no. So punduhan man ina. So why pa kita sang na-inspect na nato ng maayon, no, insofar as maayon is concerned, na-inspect na nato ng maayon. Pero why pa kita sang site dito kun wala pa gid ba patindog, patindog pa lang, no, kay may ara kita to nga site nga gin-identify. Pero submitan nato sa central office para nga mahimuan na sang plano. May kay suportado kay diya sa Manila, no, sa national office na suporta sa imo di. Kaga kita Manila, kaya na trabaho mo gid ba ng obra ninyo diri. Well, once in a while, no, dapat ma-share ka to sa liderato sa babaw, no, kay ASEC Vigor Mendoza, just to siyempre remind naton mga kinahanglanon naton. Kaga ihambal naton ano problema sa region kay hindi man lang hindi nga region ang gina-attender mo. We have 18 regions. May 18 sa regions kaya na-attender, no? So kung hindi kaya mag-ambal to sa problema mo, hindi ka mambal sa kitchen mo, hindi mabulong imo problema. So mo na nga ginobra na mo ni Jack nga every time nga may problema kami like financial assistance. May napending kami nga 21 million as for PS efficiency kag para sa amon nga assistance
mo na isweldo nato sa tao, ibayad nato sa mga supply naton kag tanan. Well, supported ka kaya sa national office ninyo, no? Well, mangkot na nga isa pa. Gingagaw ta na time ta. Ang multa bala ni sa Iles Tambucho, ning sa gagaw-gaw, di disturbo sa katulugon sa tao, may penalty bala na, kag pilang amount siya na? Well, illegal modification sa muffler, no? Prevalent ini actually sa mga kabanwanan, teka mo nang ginareklamo sa mga katigulangan to kay like ginaw sa naton may uplantang butso gani kita sa gimbal. Kay mga tigulang to, no? Siyempre tiga plano pa sa katulog niya sa kabanwanan. Paboruton mo to yung motor mo ni siyempre di katulog mga tigulang to. So may ara kita diri sa syudad sang ordinansa, no? Do noise something ordinance. And insofar as the national law is concerned, no? May legal modification in nakag ang penalties na 5,000. Kay confiscate naman ni nang imong illegal muffler. So sa gaplano nga i-modify yung muffler without being inspected by LTO, pwede kaya ka modify, no? Basta ipa-undergo mo for inspection sa LTO. Kag kung we find it acceptable. So tagaan ka man mo na authority nga muna, no? Pero most of the time wala nila na pa-inspect. Ang gina-modify nila nga muffler. That's why ang imo nga violation is illegal modification because why na subject for inspection. So mo na may penalty ikaw nga 5,000 kag gina-confiscate ang imong muffler nga why ma-inspect. Mo to blang natabo sa isa kadlaw dito sa Freedom Grandstand, no? Gapasalamat kami kay Mayor Trenyas. Kay ginpakita gid sa publiko nga this will not be tolerated, no? So gin pison to, no? Kag ginpalapakan to pison ang mga muffler just to inform the public nga why inaya gina-recycle ang mga muffler kag ipanghatag sa iban. Ginguba ato because these are illegal modifications and should not be tolerated. Okay. So, kay ko magkunsa mag-ahod siya, sobra pang gahod siya sa baba ni Francis, dili ko magkumpisaw. Well, anyway, damo kita sinakuha. Francis, ba't hambal ko? Ang muffler bla na nga mag-ahod. Kuda sobra pa katunog si mo magambal ka di. Ti ano sabat mo na, Francis? Ang muffler, ginahod ang ginaya. Akong gahod lang. So, pamangkot kay RD, no? Ang duwa ko mo ka LTO District Offices, ining San Jose Antique, kag Roa City, Capiz. Daw, daan ang ina nga building, kag daw wala sang nagakaigo nga parking space sa sini nga duwa ka mga district offices. Dira sa LTO District Office, under Chief Eric Otayde, kag sa LTO Roa City, Capiz, under Ma'am Lourdes Kasipi. May plano ka ba kamo nga kayon kag butangan sang garage ining duha ka mga opisina sang LTO ang San Jose Antique kag Roa City. Well, makaplano kita sang garage if there is a space adjacent to it, no, nga mabutangan naton. Insofar as Antique District Office, no, ang plano dira yang very tangible is do simento ni na, no, ang the road leading to Antique District Office, no. Kay magsubong do why na masimento. Kag according kay aton hepe, no, si Mr. Eric Otayde, very resourceful nga may ara na napundo nga nakaalat dira para nga simento ni na. So gaulat kita sina kung saan mo umpisa ni na. Nagpasalamat kita kay Sir Eric Otayde for sa patigayon niyo sina. Insofar as Roas District Office, though ay kita isang space dira sa kilid for the parking, no. Pero nahambal ko na ini sa past nga interview. Nga may ara kita nga proposal nga there was an intention from lipat lang ko kundi nga grupo nga may ihatag sila sa amon nga lote dira sa Pueblo, no, sulod sa Pueblo di Panay. Kakundira, we welcome it, no. We will very much welcome gid. Dira kami because dira we have ample space for everything, no. Especially ang impounding area, kag ang parking space for the public, no. Kaya mo man naton nga ginatingwaan, no, nga we provide the utmost convenience for our clients. Yes. Okay.
Shout out kay Florence Quiro of Toronto, Canada. Kay Ming Erasmo, who is watching us. Kayat nga aga sa tanan. Thank you, Ming. Shout out kay Natin din siya also watching us. Well, Francis, last question. Wala naman kita inong pamangkot kay RD Idospan no, sa LTO Region 6. Timandamo kita nakuha ang informasyon yung makabulig sa itong mga vehicle owners, commuters, at siguro dako na ining bagay na dulong sa ito singaga ni Regional Director sa LTO 6, Attorney Gaudiuso Didoy Idospan. Pangayuan sa iyang parting words sa aton yung mga televiewers, kag sa tanan niya ridri sa aton niya live show. Well, unas tanan no, kapasalamat kita kay Sir Pete no, kay Sir Francis for always inviting us no sa diri nga programa. Hindi lang ako no, pati nga ako nga Assistant Regional Director si Jack Kunlo, which is very popular diri sa Iloilo City no. Nagabisita man diri para mapaibalo sa publiko kung ano ang mga programa namon. I will take this time to invite the public, everybody, sa aton nga Road Safety Month, no? Ang Road Safety Month, subong Road Safety Month naton, kag just to make everybody aware nga road safety is a priority, is our utmost priority sa Land Transportation Office, no? So there is sa Western Visayas, we have more than 500 fatalities every year. Kag more than 3,000 injured. Kag we hope to bring that down by December, no? Kay if we decrease that number, we know that our programs are successful. So next week, no, we will be meron kita series of activities, no? Anambal ko na kay na sa Monday, may motorcade kita, no? Para sa atong road safety month, no? Meron kita gamay nga programa dito sa Altatira Gym starting at 7 o'clock. And may motorcade kita, no? And sa Tuesday, meron kita seminar training for motorcycle riders. And Wednesday, amuman, no? Sa Thursday, may ara kita nga training and seminar for public utility drivers kag culminating mass on Friday. So, gapang imbitari kami sa publiko, masakdago niya atong programa, kag always follow, share, and like LTO6 Digital. Amo na aton official Facebook page. So nabatian nato ng aton nga Regional Director, ha? Leadership by example, workaholic Regional Director sa LTO, Attorney Gaudiuso Didoy Idospan. So, sa aton nga, shout out to sa aton nga nauli nga amigo, ha? Major Daji Bangod de Lima, most bimidal din nga police officer sa operasyon o kung siya kampanya kontra illegal nga droga. Si Major J.J. de Lima ng anti-drug SARS ang Iloilo Province being the head of Provincial Drug Enforcement Unit. Sir, congratulations and more power. Nabatian naton si Francis Teranyado ma-player man eh. Well, madamong salamat sa pagpud namon. Pagpud ninyo sa amon. Kaupod daton Regional Director sa LTO6, dito Idospan, sa ako niya co-host, si Francis Teranya, sa aton diri nga mga staff, no? Kito Teranya, kit John, kay Ace Minia, kay Ann Minia, karis mga galantat sa kaupod daton. Kag isapin Nails by KitKat. Shout out to Simon Nails by KitKat. So this is your host. Magkapasalamat sa Baltugan Tagbalay, Hotel Del Rio. Sa aton niya more power. Kaya naghatag sa suga si Iloilo. Tubig. Metro Pacific Iloilo Waters. May sapag niya manugsulod. Kag sa aton niya mga kaupodri nga taga-media. Kari sa mga adlaw iningaga nakakadtodri. Damong salamat sa inyo tanan. Kag inang inyo host. Peter Minia, kita sa masunod na Sabado sa Mamanya Binyo sa Hotel Del Rio. Mayong ugtos sa tanan, kag may God bless us